Kung iniisip mong ang Pilipinas ay para lamang maging bakasyunan ng mundo, nagkakamali ka. Ngayon, ang mundo ay lumalapit upang humingi ng aral mula sa Pilipinas. Sa isang gabi, isang 7 minutong video clip sa BBC ang sumabog na parang kidlat. Mabilis na pumalo ang views. Ang mga ngiti ng mga kritikong British ay nanigas. Ang conference room ng mga policymaker ay tumahimik at iisang pangungusap ang naipasa na tila hatol ng isang henerasyon. Ang nawala sa atin, napanatili pa rin ng Pilipinas. Hindi ito tungkol sa mga dalampasigan, hindi sa mga piyesta, hindi sa magagandang larawan para sa mga turista. Ito ay larawan ng isang lipunang umuusad nang hindi winawasak ang mga tao nito. Isang modernisasyon na hindi malamig, isang lakas na hindi nananapak ng kapwa, at isang kabutihang loob na hindi palabas lamang, kundi isang sistema na nagbibigay daan sa mga tao na mamuhay ng magkakasama. Totoo. Ngayong gabi, hindi tinitingnan ng Britanya ang Pilipinas nang may paghanga lamang, kundi may paggalang. Kaya iisang tanong ang lumitaw. Sa loob ng 7 minuto, anong uri ng hinaharap ang ipinakita ng Pilipinas sa mundo? Pagkatapos ng broadcast, ang salitang Pilipinas sa Britanya ay hindi na lamang isang makulay na postcard. Ito ay naging isang pariralang binibigkas ng mga tao ng may kaseryosohan na para bang pinag-uusapan ng isang mapa patungo sa hinaharap. Kinabukasan, walang tigil ang pagring ng mga telepono sa newsroom ng BBC. Ang mga email mula sa mga ekonomista, city manager, edukador, hanggang sa mga karaniwang tao ay iisa ang mensahe, "Please, investigate deeper. We want to know how they do it." At doon nalaman ni Charlotte Hills na hindi na ito isang simpleng trabaho sa news desk. Ito ay nagiging isang misyon. Tinawag siya sa isang pulong. Ang mga nakatataas sa newsroom ay naglatag ng kondisyon na tila isang magalang na paglalapag ng kutsilyo sa mesa. Huwag ka nang mag-uwi ng magagandang larawan. Sawa na kami sa magagandang larawan. Ang kailangan namin ay mga dahilan. Paano napanatili ng Pilipinas ang pagiging makatao nito sa isang panahon kung kailan ang mundo ay bumibilis at tumitigas? Tumango si Charlotte, ngunit may kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Dahil ang tanong na ito ay ang mismong tanong na hindi masagot ng Britanya. Sumakay siya ng eroplano na dala-dala ang pagdududa ng isang buong bansa, habang may bahagyang takot na baka matuklasan niya ang isang sagot na magpipilit sa kanya na aminin ang isang bagay tungkol sa sarili niyang bayan. Paglapag ng eroplano sa Ninoy Aquino International Airport, ang una niyang napansin ay hindi ang karangyaan, kundi ang ritmo ng mga tao. Isang ritmong hindi nagmamadali, hindi nagbabanggaan, kahit na ang lahat ay may kanya-kanyang hinahabol. Sumakay siya ng sasakyan papasok ng lungsod, dumaan sa mga kalsadang pamilyar sa mga dokumentaryo, ngunit ang tunay na larawan ay may nakatagong kapanatagan. Ang mga busina ng jeepney ay hindi palaging wika ng galit. Ang mga tao ay tila alam kung paano mamuhay kasama ang siksikan. Sinubukan ni Charlotte na umakyat sa hagdanan ng isang istasyon ng LRT. Pinagmasdan niya ng mabuti ang dam ng mga tao sa rush hour. At doon niya naranasan ang unang pagkamangha. Mabilis ito. Ngunit hindi ito nananapak ng tao. Walang kailangang manulak para igiit ang sarili. Ang mga tingin ng mga Pilipino ay tila nagsasabing, "Sama-sama tayo," sa halip na, "Tumabi ka, dadaan ako." Nakakita na siya ng mga malalaking lungsod na may sistema, ngunit ang sistemang iyon ay malamig, parang makina. Subalit ang lungsod na ito ay may sistemang may natitira pang init ng pagiging tao. Ang ebidensyang nagpatibay sa kanyang paniniwala ay hindi lamang disiplina sa pampublikong lugar, kundi mula sa isang maliit na bagay na hindi sinasadyang maging balita. Nang hapong iyon, nasa isang abalang lugar siya sa Maynila nang makita niya ang isang turista na nabitawan ang kanyang telepono. Bumagsak ito ng malakas sa sahig. Namutla agad ang mukha ng turista na parang nagdilim ang buong mundo sa isang segundo. Bago pa siya makakilos, 2 kabataang Pilipino ang yumuko para tulungan siyang kunin ito. Pinunasan ng isa ang alikabok, habang ang isa ay mahinang nagtanong, "Okay lang po ba? Gumagana pa?" At sinamahan siya sa isang malapit na repair shop. Hindi sila nagtanong ng pangalan, hindi nagtanong kung taga saan, hindi kumuha ng litrato para ipagyabang ang kanilang kabutihan, at nang maayos na ang lahat, ngumiti sila na parang normal lang ang nangyari at umalis, iniwan ang isang kakaibang pakiramdam na nanatili kay Charlotte. Sa Britanya, ang ganitong pangyayari ay madalas magtapos sa linyang, "That's not my business." Ngunit dito, nagtapos ito sa isang simpleng kilos
na tila ang sistema ay nakatanim na sa kanilang pag-uugali. Agad siyang nagsimulang mag-interview. Sinabi sa kanya ng isang empleyado ng convenience store sa isang malumanay ngunit matatag na boses, "Nagdadamayan kami kasi balang araw, baka kami naman ang mga ilangan ng tulong." Isang tsuper ng jeepney ang tumawa ng bahagya at nagsabi, "Sa syudad, kung wala kang malasakit sa kapwa, kakainin ka ng syudad." At isang ginang sa isang lumang komunidad ang nagpaliwanag ng salitang palagi niyang naririnig, bayanihan. Ang bayanihan ay hindi pagsuko, ito ay ang hindi pagpapabigat sa buhay ng iba nang hindi kinakailangan. Ang kaisipang ito ay yumanig kay Charlotte dahil ito ay isang kulturang naisalin sa pag-uugali at ang pag-uugaling iyon ay unti-unting naging pananggalang ng lipunan. Nagsimula niyang makita ang nakatagong istruktura. Ang pagiging magalang ay hindi isang maskara, kundi ang pandikit na humahawak sa siksikang lungsod. Ang kasiyahan ay hindi kawalan ng saysay, kundi isang paraan para hindi mabasag ang mga tao mula sa stress. At ang pagmamalasakit ay hindi nagmumula sa paghihintay ng isang bayani, kundi mula sa mga ordinaryong tao na tinuruang isipin ang isa't isa mula sa simula. Nang gabing iyon, pinagmasdan ni Charlotte ang mga ilaw ng Maynila mula sa bintana ng kanyang silid. Hindi na niya naramdaman na gumagawa siya ng balita sa ibang bansa. Naramdaman niya na tila kinakapan niya ang pulso ng isang sagot na hinahanap ng mundo, isang modernisasyon na nagpapanatili pa rin sa mga tao. At nagsimula niyang maintindihan kung bakit sa loob ng 7 minuto noong araw na iyon, natahimik ang Britanya. Dahil baka ang pinakakatakutan ay hindi ang malampasan ng ibang bansa, kundi ang matuklasan na may isang bansang nagawang gawing mas matitirahan ang hinaharap nang hindi ginagawang manhid ang sangkatauhan. At kinabukasan, nagpasya siyang mas lumalim pa. Kung ang pagmamalasakit ay maaaring umabot sa antas ng sistema, paano ito itinayo ng Pilipinas sa pang-araw-araw na buhay? At saan ito nagsimula? Kinabukasan, gumising si Charlotte na may tanong na nakabara sa kanyang lalamunan parang isang maliit ngunit mabigat na bato. Kung ang kabutihan ng Pilipinas ay hindi isang pagkakataon, saan eksakto ito itinayo? Binuksan niya ang kanyang kuwaderno at isinulat ang isang maikling pangungusap sa itaas. Ang pagmamalasakit na gumagana ay dapat may pundasyon bilang isang sistema. Pagkatapos, sinimulan niyang sundan ang pundasyong iyon. Hindi sa mga mall, hindi sa mga landmark, kundi sa mga lugar kung saan humihinga ang mga ordinaryong tao. Ang una niyang pinuntahan ay isang simbahan sa isang lumang komunidad sa Maynila, hindi para kumuha ng litrato ng kagandahan, kundi para obserbahan ang ritmo ng mga tao sa lugar. Nakita niya ang isang pari na tahimik na nakaupo habang ang mga tao ay dumarating ng maayos. Isang tao ang nag-abot ng isang bag ng pagkain sa isang matanda nang hindi nagsasalita ng malakas, na para bang takot na maparamdam sa tumatanggap na siya ay isang pabigat. Walang labis na seremonya, ngunit ang lahat ay nakaayos ng malumanay, na tila ang lungsod na ito ay may isa pang tahimik na wika. Isang wikang nagsasabing, "Kaya kong tumulong, pero hindi kita ipapahiya." Lumapit siya upang kausapin ang isang babaeng nasa huling bahagi ng kanyang 50s na nag-aayos ng mga donasyon. Sinagot siya ng isang maikling pangungusap, "Nagdadamayan na lang po, para mabuhay ang bayan." Ang salitang bayan sa bibig ng Pilipino ay hindi tunog formal. Ito ay parang isang salitang nangangahulugang tayong lahat. Mula sa simbahan, nagtungo siya sa isang pampublikong paaralan, kung saan may programa para sa mga bata na magtulungan sa pag-aalaga ng kanilang lugar. Dinala siya ng isang guro sa isang silid-aralan kung saan ang mga bata ay nagliligpit ng mga mesa at basura, tahimik na naghahati-hati sa mga gawain. Walang anunsyo ng bayani, walang medalyang iginagawad. Isang bata ang tumingala, ngumiti at nagsabi, "Kapag malinis po ang classroom, magaan sa pakiramdam." Natigilan si Charlotte sa salitang magaan sa pakiramdam. Dahil sa Britanya, sanay siya sa mga salitang karapatan, tungkulin, kahusayan, ngunit hindi siya sanay sa paggawa ng tama dahil ito ay nagpapagaan ng loob. Tumawa ng bahagya ang guro at ipinaliwanag, "Hindi namin sila tinuturuan na talunin ang iba. Tinuturuan namin silang mamuhay kasama ng iba nang hindi nakakaabala." Iyon ang unang pagkakataon na malinaw niyang nakita na ang mga halaga sa Pilipinas ay hindi lamang isinasaulo mula sa mga aklat. Ito ay nakatanim sa maliliit na pag-uugali hanggang sa maging isang ugali ng lipunan. Ngunit hindi pa siya kontento sa malumanay na paliwanag. Gusto niyang makita ang sistema sa isang tunay na sitwasyon,
Kapag may naganap na pagkakamali, kapag ang mga tao ay nagpanik, kapag ang galit ay sumiklab. Kaya pinili niyang pumunta sa lugar kung saan pinakamatindi ang presyon, isang istasyon ng MRT sa rush hour. Nang hapong iyon, ang mga tao ay dumadaloy na parang ilog at nangyari ang hindi niya inaasahan. Isang dayuhang turista ang nalito sa daan palabas. Ang kanyang bag ay tumama sa taong nasa likuran niya. Isang mahinang reklamo ang narinig. Maraming mga mata ang sabay-sabay na lumingon. Hinawakan ni Charlotte ang kanyang panulat handang itala. Akala niya, ito na ang punto kung saan masisira ang sistema. Ngunit ang nangyari ay kabaligtaran. Isang Pilipinong office worker ang lumapit. Hindi siya nanisi, hindi nagsermon. Tumaas siya ng kamay na may kasamang bahagyang tango at mahinang sinabi, "Okay lang po sir, dito po ang daan." Pagkatapos, itinuro niya ang karatula. Ipinaliwanag kung paano lumipat ng linya at bumaling para humingi ng paumanhin sa taong natamaan para sa turista sa isang boses na agad na nagpababa ng tensyon. Ang mga taong handa ng magalit ay unti-unting tumahimik na parang ang kanilang emosyon ay sinalo bago pa ito umapaw. Nakita ni Charlotte ang isang mahalagang bagay. Ang pamamahala ng hidwaan sa Pilipinas ay hindi tungkol sa pagpapatalo sa isang tao, kundi tungkol sa pagpatay ng apoy bago masunog ang buong bahay. Nang gabing iyon, nakipag-usap siya sa isang may-ari ng maliit na restaurant sa isang food district na laging puno ng mga regular na customer. Diretsong sinabi ng may-ari, "Maganda ang serbisyo hindi dahil sa tip. Ito ay dahil gusto naming umuwi ang mga tao na may magandang pakiramdam." Ikinuwento niya na kung ang isang customer ay naghihintay ng masyadong matagal, may isang taong lalapit para ipaalam ito hindi para magdahilan, kundi para hindi maramdaman ng customer na siya ay pinabayaan. Ito ay isang sistema sa antas ng maliit na negosyo na pumipigil sa mga tao na mag-ipon ng hindi kinakailangang galit. Nagsimula nang maging mas malinaw ang mga piraso. Ang simbahan ay nagtatanim ng habag na hindi nakakahiya. Ang paaralan ay nagtatanim ng responsibilidad na nagpapagaan ng loob. Ang lungsod ay nagtatanim ng kasanayan sa pag-apula ng tensyon bago ito sumabog. At ang mga negosyo ay nagtatanim ng serbisyong nakasentro sa damdamin ng mga tao. Ang lahat ng ito ay hindi magagandang salita lamang. Ito ay mga mekanismong nagpapatakbo sa lipunan nang hindi dinudurog ang mga tao. At pagkatapos, ang pinakasukdulang sandali ng araw ay dumating ng hindi inaasahan. Habang pabalik sa kanyang hotel, natuklasan ni Charlotte na nawawala ang kanyang bag na naglalaman ng mahahalagang dokumento. Huminto siya sa gitna ng daan. Ang puso niya ay tila nahulog, na parang nanlamig ang kanyang dugo sa isang iglap. Ang mga headlines sa kanyang isip ay nag-unahan. BBC journalist, nawalan ng dokumento sa ibang bansa. Halos gusto na niyang sumigaw, ngunit ang kanyang boses ay naipit sa kanyang lalamunan. Sa sandaling iyon, kung kailan karamihan sa mga tao ay uunahin ang kanilang sarili, nakita niya ang isang security guard mula sa isang kalapit na gusali na lumapit sa kanya. Sa isang kalmadong boses, nagtanong ito, "May hinahanap po ba kayo, ma'am?" Hindi siya nagtanong ng paulit-ulit. Tumawag siya sa information desk. Binuksan ang CCTV ayon sa protocol, iminungkahi na mag-report siya sa reception at higit sa lahat, sinabi niya ang isang pangungusap na halos nagpaiyak sa kanya. "Kalma lang po. Magtulungan po tayo sa paghahanap." Hindi ito isang pampalubag loob na salita lamang. Ito ay isang deklarasyon na hindi ka nag-iisa. Hindi nagtagal. Ang kanyang bag ay ibinalik ng isang janitor na nakapulot nito at ipinasa ito ayon sa sistema. Walang tanong kung ano ang nasa loob, walang mapanuring tingin, walang pagpaparamdam sa kanya na siya ang may kasalanan. Bumalik si Charlotte sa kanyang silid na may pusong kumakabog pa rin, ngunit ang pakiramdam sa loob niya ay lubos na nagbago. Nagsimula niyang maintindihan na ang pagmamalasakit na estilong Pilipino ay hindi lamang isang personal na kabutihan. Ito ay isang network ng kultura at gawi na sama-samang sumasalo sa mga dagok ng buhay. Tinitiyak nito na ang mga pagkakamali ay hindi nagiging trahedya, na ang tensyon ay hindi nagiging poot, na ang mga tao ay hindi kailangang maging matigas para mabuhay. At nang tumingin siya sa labas ng bintana at nakita ang Maynila na maliwanag pa rin, alam na niya ang susunod na tanong na kailangan niyang hanapin. Hindi kung ang Pilipinas ba ay may pagmamalasakit, kundi kung paano ginawa ng Pilipinas ang pagmamalasakit na isang kakayahan ng bansa. At ito na ang punto
kung saan ang kuwento ay magiging mas malalim kaysa sa inaakala niya. Kinabukasan hindi na naghanap si Charlotte ng mga nakakaantig na eksena, naghanap siya ng istruktura. Dahil ngayon, sigurado na siya na kung ang pagmamalasakit ng Pilipinas ay tunay na gumagana, may isang bagay na sumusuporta dito sa likod, hindi lamang ang mabuting puso ng isang tao. Nagsimula siya sa isang lugar na tila pinakawalang buhay para sa isang documentary filmmaker, isang public service center ng gobyerno. Isang ordinaryong silid na may aircon, mga mesang nakahanay, at mga karatula ng proseso sa dingding. Ngunit ang nakakuha ng kanyang pansin ay ang boses ng mga empleyado. Hindi ito boses ng isang taong nagmamadali sa pila, ito ay boses na gumagabay sa mga tao sa gitna ng kaguluhan. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na tila galing sa isang away sa buhay, ang lumapit na may iritadong tono para magtanong tungkol sa isang dokumento. Hindi sumagot pabalik ang empleyado, hindi siya ipinahiya sa harap ng ibang tao. Nakita niya ang empleyado na bahagyang yumuko, hininaan ang boses at dahan-dahang sinabi, "Okay lang po sir, tulungan ko po kayo, isa-isahin po natin." Pagkatapos, napansin niya ang mga kamay ng empleyado na maayos na inilipat ang mga papel na para bang sinanay na, sa gitna ng pinakamatinding kaguluhan, gawing simple ang proseso para sa taong stress. Agad na isinulat ni Charlotte sa kanyang kuwaderno ang mga salitang, "Pagbabawas ng kahihiyan." Dahil sa maraming bansa, ang sistema ay madalas na nananalo laban sa tao. Ngunit dito, ang sistema ay tila idinisenyo para buhatin ang tao sa mga sandaling sila ay pinakamahina. Mula sa service center, nagpunta siya sa isang maliit na community clinic na konektado sa isang network ng mga voluntaryo sa lugar. Hindi siya nakakita ng mga dramatikong eksena, kundi mga tahimik at matatag na larawan. Isang babaeng voluntaryo, may hawak na folder, ang pumasok sa bahay ng isang senior citizen. Kinunan niya ng blood pressure, tinanong ang mga sintomas gamit ang mga maikling pangungusap na parang isang kamag-anak kaysa sa isang tungkulin. "Kamusta po ang tulog ninyo nitong mga nakaraang araw? Nakakakain po ba kayo ng maayos?" At ang mas ikinagulat ni Charlotte ay bawat tanong ay may kasamang pagtatala at sistematikong pagpasa ng impormasyon. Kinausap niya ang pinuno ng team ng mga voluntaryo. Ang babae ay hindi nagsalita tungkol sa kabutihan sa isang malabong paraan. Pinag-usapan niya ang schedule ng pagbisita, mga ulat ng sintomas, pakikipag-ugnayan sa mga nurse, na para bang ito ay isang network na nagtatahi sa komunidad para hindi ito mapunit. Hindi po dapat maghintay ang mga matatanda na lumala ang sakit bago pumunta sa ospital. Inaalagaan po namin sila habang kaya pa nilang maglakad, habang kaya pa nilang magsalita. Ang salitang inaalagaan sa bibig niya ay walang romantikong tono. Mayroon itong tono ng responsibilidad. Naramdaman ni Charlotte na tila nakahanap siya ng isa pang layer ng sagot. Ang Pilipinas ay hindi lamang may pagmamalasakit. Mayroon itong sistema ng pagbabantay sa kahinaan na tinitiyak na walang naiiwan. Nang hapong iyon, nagsimulang dumilim ang langit. Ang ulan sa Maynila ay dumating ng mabilis at malakas, na parang may nagbuhos ng isang timba mula sa langit. Iminungkahi ng kanyang team na bumalik na sila sa hotel, ngunit hiniling ni Charlotte na tingnan ang pagtatrabaho ng komunidad sa gitna ng malakas na ulan. Dinala siya sa isang maliit na coordination post ng barangay na may plano para sa mga lugar na madaling bahain. Nakita niya ang mga opisyal ng barangay na nakatayo kasama ang mga voluntaryo. Ang isa ay may hawak na two-way radio, ang isa ay may listahan ng mga peligrosong lugar. Walang sigawan, walang kaguluhang ipinapakita para magmukhang abala. Ang lahat ay mabilis na kumikilos ng may ritmo at ang nakakamangha ay ang kanilang pakikitungo sa mga tao. Hindi nag-uutos, kundi nagtuturo ng daan. Isang lalaki ang nagtutulak ng kanyang motorsiklo sa baha at muntik ng madulas. Agad siyang inalalayan ng isang opisyal, sinabi lamang, "Ingat po kuya, malalim po dyan," at itinuro siya sa isang mas ligtas na daan. Pinanood ni Charlotte ang eksenang iyon at naramdaman niyang tila pinipiga ang kanyang puso dahil ito ay kaligtasan ng kalooban na nangyayari kasabay ng pisikal na kaligtasan nang hindi kailangang ipahayag na sila ay gumagawa ng mabuti. Nang gabing iyon, pinag-aralan niya ang lahat ng kanyang nakita. Nagsimula niyang maintindihan na napananatili ng Pilipinas ang pagmamalasakit sa pamamagitan ng tatlong layer na magkakadikit. Unang layer, ang kultura ng pakikisama at pag-iwas na mapahiya ang kapwa. Ikalawang layer,
Mga pamantayan sa trabaho na nagsasanay sa mga service provider na bawasan ang tensyon, hindi dagdagan ito. Ikatlong layer, isang network ng komunidad na ginagawang hindi isang malayong higante ang gobyerno, kundi isang kamay na abot-kaya sa pamamagitan ng mga ordinaryong tao. Binuksan ni Charlotte ang kanyang laptop at sinimulang itype ang unang pangungusap ng kanyang bagong ulat. Hindi niya isinulat na, "Ang Pilipinas ay kaibig-ibig." Isinulat niya, "Bumuo ang Pilipinas ng isang sistema na nagbibigay daan sa mga tao na mamuhay ng magkasama nang hindi nagkakawatak-watak." At huminto siya sandali. Dahil sa sandaling lumitaw ang mga salitang iyon sa screen, alam niyang kapag ito ay i-broadcast sa Britanya, hindi lamang ito magiging isang papuri sa Pilipinas. Ito ay magiging isang matalim na tanong na babalik sa kanyang sariling bayan. Handa na ba ang Britanya na bumuo ng isang lipunang malakas nang hindi pinatitigas ang puso ng mga tao nito? Alam ni Charlotte na kung ikukuwento niya ang Pilipinas mula lamang sa Maynila, hahanap pa rin ng paraan ng mga British na bawasan ito sa imahe ng isang tourist city at sa pagiging magalang ng mga tagalungsod. Kaya isang umaga, isinara niya ang kanyang laptop, itinago ang kanyang kamera at naglakbay papunta sa isang probinsya upang humanap ng sagot na mas matibay, isang sagot na kayang tumayo kahit walang mga ilaw ng neon, walang tren, walang mga nakasanayang imahe. Pinili niya ang isang bayan na hindi nasa mga mararangyang poster, kundi isang lugar na tinatawag ng mga Pilipino na tunay na matitirahan. At habang tumatakbo ang sasakyan sa malawak na bukirin, ang amoy ng lumang ulan na natuyo sa lupa ay umalingasaw. Naramdaman niya na tila mas lumalapit siya sa puso ng bansa kaysa sa isang balita. Ang unang eksenang nagpatahimik sa kanya ay isang maliit na community center na pinagtutulungan ng lokal na pamahalaan at isang grupo ng mga voluntaryo. Hindi ito isang lugar na sumisigaw ng salitang innovation ng malakas, kundi isang lugar kung saan ang innovation ay ginawang pangkaraniwan. Nakita niya ang isang maayos na iskediul ng trabaho sa dingding. May listahan ng mga senior citizen na kailangang subaybayan, may plano para sa malakas na ulan, may mga channel para sa koordinasyon sa clinic at rescue units. At may isang sulok na tila napakaliit para maging balita, isang sulok kung saan ang mga miyembro ng komunidad ay naghahanda ng pagkain para sa mga pamilyang nangangailangan. Sinabi sa kanya ng isang tao, "Hindi po kami naghihintay na may malaking mangyari bago kami magtulungan. Nagtutulungan kami nang hindi kailangang may humingi." Ang pangungusap na ito ay tumagos sa puso ni Charlotte dahil sa Britanya, maraming tao ang kailangang patunayan ang kanilang paghihirap bago makatanggap ng tulong. Ngunit dito, ang tulong ay inihanda na parang isang normal na bahagi ng lipunan. Pagkatapos, nakausap niya ang isang social entrepreneur na nagtayo ng isang maliit na negosyo para magbigay ng pagsasanay sa mga taong nahinto sa pag-aaral. Hindi siya nagsalita tungkol sa tagumpay sa numero, nagsalita muna siya tungkol sa dignidad. Kung nararamdaman ng isang tao na siya ay may halaga, hindi niya sasaktan ang kanyang sarili at hindi niya sasaktan ang lipunan. Pagkatapos ay ipinakita niya ang sistema ng pagsasanay na simple ngunit malinaw. May tagapayo, may mga hakbang, may pagkakataong magkamali ng hindi ipinapahiya. Kahit magkamali, hindi siya huhusgahan bilang isang bigo. Isinulat ni Charlotte ang pariralang pagkakataon na may sistema dahil ito ay isa pang layer ng sagot. Ang pagmamalasakit na walang sistema ay maaaring maging panandaliang awa, ngunit ang pagmamalasakit na may sistema ay ang pagtulong sa isang tao na makabalik sa kanyang mga paa. Nang hapong iyon, tumawag ang BBC mula sa London. Ang boses ni Peter, ang kanyang editor, ay pumasok sa linya na parang malamig na hangin. "Charlotte, kailangan namin ng isang shot na matatandaan ng manonood sa loob ng 10 segundo. Mayroon ka bang mas mabilis at nakakagulat diyan?" Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata bago sumagot. "Mayroon ako, pero hindi sa paraang iniisip mo." Sinabi niya sa kanya na hindi ito isang dokumentaryo na nangangailangan ng araw-araw na pangangaso ng mga nakakaantig na eksena. Ito ay isang tanong sa hinaharap ng Britanya mismo. Kung ipaparamdam natin sa mga tao na sila ay naiiwan, hinding-hindi tayo mananalo sa anumang bagay, gaano man kataas ang ating GDP. Tumahimik sandali ang linya. Alam niyang isinasapanganib niya ang kanyang karera sa kanyang katigasan ng ulo, ngunit sa kanyang puso, naramdaman niya ang isang kakaibang kapanatagan dahil ang Pilipinas na nakita niya ay hindi siya tinuruang magsalita ng mas malakas. Tinuruan siya nitong magsalita ng mas direkta,
nang hindi nananakit ng kapwa. At pagkatapos, dumating ang pinakasukdulang sandali ng araw nang hindi niya pinlano. Habang pauwi na siya sa kanyang tinutuluyan, may nangyaring maliit na aksidente malapit sa palengke. Isang motorsiklo ang tumumba. Ang driver ay nasugatan sa tuhod, may kaunting dugo, ngunit ang kanyang mukha ay maputla dahil sa gulat. Ang mga tao sa paligid ay hindi nagpanik, hindi dumumog sa paraang makakahiya sa nasaktan. Walang sumisigaw ng live, walang nagtaas ng telepono. Isang tindera ang mabilis na kumuha ng malinis na tela. Isa namang lalaki ang nag-secure ng lugar. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang tumawag sa emergency services at kinausap ang nasaktan sa isang mahinahong boses. "Kalma lang kuya, makakauwi ka rin." Ito ay bilis na hindi nagmamadali, kaayusan na hindi naniniil, at pagmamalasakit na hindi nangangailangan ng manonood. Nakatayo si Charlotte doon at naramdaman niyang tila uminit ang kanyang lalamunan. Agad niyang naunawaan na ang lakas na estilong Pilipino ay ang kakayahang saluhin ang mga dagok nang hindi nagkakawatak-watak ang lipunan. Dahil alam ng lahat ang kanilang papel at bawat papel ay binalot ng pakikiramdam na nagpapanatili ng dignidad ng bawat isa. Nang gabing iyon, bumalik siya at binuksan ang ilaw sa kanyang mesa. Isinulat niya ang script para sa isang live na broadcast ng may mas matatag na kamay. Hindi niya intensyon na sabihin sa Britanya na mas magaling ang Pilipinas. Ang intensyon niya ay sabihin ang isang mas mahirap na katotohanan. Maaaring umunlad ang isang bansa nang hindi pinatitigas ang mga tao. Maaaring maging moderno ang isang bansa nang hindi ginagawang malungkot ang sangkatauhan. At pinatunayan iyon ng Pilipinas sa isang mahinahong paraan na may sistema. Bago ipadala ang file sa London, nag-type siya ng isang huling pangungusap bilang isang pang-akit para sa kinabukasan. Ang araw na siya ay sasalang sa live na broadcast. Ang tanong ay hindi kung gaano natin hinahangaan ang Pilipinas, kundi kung mayroon ba tayong lakas ng loob na bumuo ng isang bansang hindi iniiwanan ang isa't isa. Gabi bago ang live na broadcast, hindi nakatulog ng mahimbing si Charlotte. Hindi siya natatakot sa mga tanong sa screen, kundi sa kung ano ang nasa likod ng mga tanong. Ang katigasan ng isang bansang minsang naniwala na ito ang sentro ng mundo. Pinagmasdan niya ang mga ilaw ng lungsod mula sa bintana ng kanyang hotel sa London. Ang kanyang kamay ay mas mahigpit na nakahawak sa kanyang mga tala. Binasa niya ng paulit-ulit ang pangungusap na kanyang isinulat na parang isang panunumpa. Ang kaunlaran na nag-iiwan sa mga tao na nag-iisa ay hindi isang tagumpay. Kinaumagahan, pumasok siya sa studio ng BBC na may kalmadong mukha, ngunit ang kanyang puso ay parang isang basong puno ng tubig, isang bahagyang panginginig lang at ito ay matatapon. At alam niya na sa broadcast ngayong gabi, kailangan niyang magsalita ng sapat na matalas para yugyugin ang buong silid, ngunit sapat din na malumanay para hindi manira ng sinuman. Dahil ang itinuro sa kanya ng Pilipinas ay maaaring maging mabigat ang katotohanan nang hindi kailangang maging malupit. Nang sumindi ang mga ilaw sa studio, nagsimula ang host sa isang pangungusap na tila magalang ngunit may nakatagong talim. Isang 7 minutong clip tungkol sa Pilipinas. Bakit nito nayanig ng ganito ang Britanya? Pagkatapos ay lumipat ang kamera kay Peter, ang kanyang editor, na nakasandal sa kanyang upuan na parang siya ang may kontrol sa laro. Ngumiti siya ng bahagya. Baka masyado na tayong busog. Gusto lang ng mga manonood ng mga warm fuzzy na imahe. Ang Pilipinas ay isang magandang lugar para magpahinga, para sa isang bakasyon. Ngunit maaari ba talaga itong maging isang modelo? Isang mahinang tawanan ang umalingaw-ngaw sa studio, na parang isang kalasag laban sa katotohanan. Hindi nagmadali si Charlotte sa pagsagot. Tumingin siya ng diretso sa kamera at dahan-dahang nagsalita. Ang salitang kaibig-ibig ay isang patibong dahil pinapalampas nito sa atin ang sistema na nagpapanatili sa kanilang lipunan na buo. Itinaas ng host ang kanyang kilay. Sistema? Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Charlotte, na para bang kumukuha ng lakas mula sa mga larawang nakita niya at nagsimulang magkuwento. Hindi sa wika ng turismo, kundi sa wika ng isang taong nakahanap ng ebidensya gamit ang sariling mga mata. Ikinuwento niya ang tungkol sa mga empleyado ng gobyerno na humaharap sa galit ng publiko ng may pakikitungo na hindi nakakahiya sa sinuman. Ikinuwento niya ang tungkol sa mga mag-aaral na tinuturuang maging responsable sa kanilang lugar nang hindi nangangailangan ng utos. Ikinuwento niya ang tungkol sa mga community volunteer na proaktibong nagtatrabaho kasama ang mga mahihinang sektor
na parang sila ang mga ugat ng pampublikong sistema. At huminto siya sandali bago sabihin ang pangungusap na nagpatahimik sa buong silid. Hindi ginagawang mas mabuti ng Pilipinas ang mga tao sa pamamagitan ng pagsesermon sa kanila. Ginagawa nilang mas mabuti ang mga tao dahil ang lipunan ay idinisenyo para gawing normal ang pagtutulungan. Sinubukan ni Peter na putulin ang usapan, pero lahat ng ito ay personal na kultura pa rin. Umiling si Charlotte ng bahagya. Hindi po. Ang kultura ang ugat, ngunit ang sistema ang balangkas. Kung ang pagmamalasakit ay walang balangkas, tumatagal lamang ito kapag maganda ang mood ng mga tao. Ngunit sa Pilipinas, nakita kong gumagana ang pagmamalasakit kapag ang mga tao ay stressed, kapag may emergency, kapag karaniwan nang nagkakaroon ng lamat ang lipunan. Hindi niya binanggit ang maraming pangalan ng lugar. Pinag-usapan niya ang ritmo ng pagtulong na mabilis ngunit magalang. Ang pamamahala na hindi nagpapanik ngunit hindi hinahayaang may matumba ng nag-iisa. Diretsong nagtanong ang host, "So, ano ang aral para sa Britanya?" Tumingin si Charlotte ng diretso sa lente na parang tumitingin sa mga sala ng lahat ng manonood sa buong bansa. Ang aral ay matagal na nating sinusukat ang kaunlaran ng mali. Sinusukat natin ito sa magagandang numero, ngunit binabalewala natin ang kaligtasan ng kalooban ng mga tao. Huminto siya para hayaang lumapag ang pangungusap sa mesa na parang isang bato. Maaaring maging moderno ang isang bansa nang hindi ginagawang manhid ang mga tao nito. Pinatunayan iyon ng Pilipinas. Sa studio, ang katahimikan ay hindi dahil sa pagkalito, kundi katahimikan ng mga taong napilitang mag-isip. Gumalaw si Peter, na parang gustong magsalita ngunit walang mahanap na salitang sapat na maganda para sirain ang kanyang sinabi. Ilang minuto lang, nagsimulang pumasok ang mga tawag mula sa mga manonood. Isang ginang ang nagsalita na nanginginig ang boses. "Buong buhay akong nagtrabaho, pero hindi ko naramdaman na may nakakakita sa akin. Habang pinapakinggan kita, naiyak ako." Isang binata naman ang maikling nagsabi, "Kung kaya ng Pilipinas, bakit hindi natin kaya?" Sumabog ang social media sa iisang pangungusap na paulit-ulit na ibinahagi. Ang kaunlaran na nagiiwan sa mga tao na nag-iisa ay hindi isang tagumpay. At sa sandaling iyon, alam ni Charlotte na nangyari na. Ang pambansang usapan ay itinaas mula sa antas ng gusto o hindi gusto patungo sa antas ng anong uri ng bansa ang gusto nating maging. Pagkatapos ng programa, lumabas siya ng studio. Muling nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message mula sa isang policy official na hindi niya kilala. Isang linya lang ang kanyang na-type, ngunit mas mabigat pa ito kaysa sa anumang parangal. "Gusto kong makipag-usap sa iyo bukas. Baka kailangan nating magsimulang muli." Tinitigan niya ang mensahe sandali. Gumaan ang kanyang paghinga, na para bang matagal siyang nagbuhat ng mabigat at ngayon lang nakapagbaba. At sa kanyang isip, naisip niya ang Pilipinas hindi bilang isang bansang pinupuri, kundi bilang isang salamin na nagbigay daan sa Britanya na makita ang sarili nito nang malinaw na hindi na ito makakatakas. Mula ngayong gabi, ang kwentong ito ay hindi magtatapos sa isang episode. Ito ay nagbubukas ng pinto sa pinakamalaking tanong ng henerasyon. Paano tayo bubuo ng isang lipunang umuusad nang hindi iniiwan ang puso ng sangkatauhan? Kinabukasan, hindi nagbago ang kulay ng London, ngunit ang kapaligiran ay parang may nabasag sa hangin. Hindi ang pagsabog ng galit, kundi ang tunog ng katahimikang nagsisimulang mag-isip. Ang mga pahayagan ay nag-headline tungkol sa Pilipinas sa isang hindi pamilyar na anggulo. Ang ilang pahayagan ay gumamit ng salitang aral, ang iba ay salamin. At sa social media, ang mga tao ay nagtatalo ng may kakaibang kaseryosohan. Ang mga dating nanunuya na ito ay isang feel-good clip lamang, ay nagsimulang magtanong pabalik, bakit hindi natin nararamdaman ang ganoong init sa ating sariling bayan? Binasa ni Charlotte ang mga komento ng hindi ngumingiti. Hindi masaya na siya ay sikat. Naramdaman lang niya na parang itinulak niya ang isang pinto para makita ng bansa ang nakatago sa likod nito. At ngayon, lahat ay kailangang magpasya kung papasok sila o isasara itong muli. Ang tawag mula sa policy circle ay dumating bago pa mag-alas 10 ng umaga. Isang imbitasyon na maikli ngunit mabigat. Maaari ba tayong mag-usap ngayon? Ang conference room na pinasukan niya ay walang mga ilaw ng studio. Ito ay isang simpleng silid. Mainit na kape, mga folder ng dokumento, at mga taong mukhang pagod na sa pag-aalaga ng bansa. Mayroong mga government advisor, city officials, social academics,
at mga tao mula sa public service sector. Lahat sila ay tumingin kay Charlotte ng pareho, hindi bilang isang mamamahayag, kundi bilang isang saksi na kararating lang mula sa isang bansa na may dalang ebidensya na ang mundo ay mayroon pang ibang pagpipilian. Ang unang nagbukas ng usapan ay direkta. Kung kaya ng Pilipinas, ano ang maaari nating kopyahin mula sa kanila? Ang salitang kopyahin ay nagpaangat sa kamay ni Charlotte na parang pinipigilan ang isang kaisipang patungo sa maling direksyon. Kung magsisimula tayo sa pagkopya, mabibigo tayo, sabi niya. Hindi malakas ngunit malinaw. Hindi natin maaaring kopyahin at hindi dapat kopyahin ang kanilang mga simbahan, ang kanilang mga salita, ang kanilang mga pag-uugali. Ngunit maaari nating matutunan ang mga prinsipyo na nagpapanatili sa kanilang sistema na nag-aalaga sa mga tao. Agad na tumutol ang isa. Iyan ang kanilang kultura. Iba ang Britanya. Tumango si Charlotte. Oo, iba. At iyon mismo ang dahilan kung bakit kailangan nating i-translate, hindi kopyahin. Uminit ang debate. Ang isang panig ay gusto ng mabilis na mga hakbang na madaling i-communicate. Ang isa naman ay tinitingnan ito bilang isang pantasya lamang. Umupo si Charlotte at nakinig, na parang nakikinig sa alon ng dagat, at dahan-dahan niyang inilatag sa mesa ang mga nakita niya mula sa Pilipinas, isa-isa. Hindi niya binanggit ang mga pangalan ng lugar. Binanggit niya ang mga mekanismo. Pinag-usapan niya ang serbisyong nagbabawas ng kahihiyan ng publiko. Pinag-usapan niya ang sistema ng komunidad na ginagawang hindi malayong maabot ang gobyerno. Pinag-usapan niya ang paraan ng pag-apula ng tensyon bago ito maging puot. At pinag-usapan niya ang kaligtasan ng kalooban na tinitingnan bilang bahagi ng kaligtasan ng publiko, hindi isang luho. Ang mga Pilipino ay hindi nagtutulungan dahil inuutusan silang maging mabuti, sabi niya, kundi dahil ginagawa ng kanilang lipunan na madali ang pagtutulungan at ginagawang tahimik na mali ang hindi pagtulong nang hindi kailangang ipahiya. Isang advisor ang sumandal at nagtanong na may tono na tila gusto ng isang simpleng sagot. So, ano ang gusto mong gawin namin? Tumahimik si Charlotte sandali bago sumagot pabalik ng isang tanong na nagpatahimik sa buong silid. Kapag nagdidisenyo kayo ng isang sistema, idinisenyo ninyo ba ito para manalo sa mga numero o para hindi maramdaman ng isang tao na siya ay walang halaga? Walang nakasagot agad dahil ang tanong na ito ay hindi tungkol sa budget. Ito ay tungkol sa moralidad ng polisiya. Tungkol ito sa kung ano ang pinipiling maging ng bansang ito. Isang tao ang dahan-dahang nagbaba ng kanyang panulat. Isa naman ang bumuntong hininga na parang tinatanggap ang isang katotohanang matagal nang iniiwasan. Magaling tayo sa pagsukat ng output, pero hindi tayo magaling sa pagsukat ng puso, may bumulong. At ang pangungusap na iyon ay lumutang sa gitna ng silid na parang isang bandila na itinaas ng hindi sinasadya. Pagkatapos ng isang mahabang katahimikan, nagbago ang direksyon ng usapan. Hindi na paano kokopyahin ang Pilipinas, kundi paano natin gagawing mas makatao ang sarili nating sistema. May nagsalita tungkol sa maliliit na pilot project sa antas ng munisipyo, mga public service center na nakatuon sa komunikasyong hindi nakakahiya, isang community volunteer system na nag-uugnay ng health data sa mga pampublikong unit sa isang palakaibigang paraan, pagsasanay sa mga frontliner kung paano harapin ang galit ng may pakikitungo na nagbabawas ng komprontasyon, at isang bagong paraan ng pagsukat na hindi lamang bilis o kahusayan, kundi kasama ang tiwala ng publiko. Hindi pumalakpak si Charlotte, hindi ngumiti ng malapad. Naramdaman lang niya na tila may isang maliit na buto na ibinaon sa lupa, at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay bilang isang mamamahayag, nakita niya ang isang balita na nagiging aksyon. Nang lumabas siya ng gusali, muling nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message mula sa isang Pilipino na maikli niyang na-interview sa probinsya. Isang pangungusap lang ito, sa Ingles na may puntong Pilipino. Thank you for telling our story with respect. Binasa ito ni Charlotte at naramdaman niyang may bumara sa kanyang lalamunan. Dahil sa mundo ng balita, madalas gamitin ng mga tao ang kuwento ng iba bilang materyales. Ngunit tinuruan siya ng Pilipinas ng isa pang bagay. Ang mahusay na pagkukuwento ay hindi pagnanakaw ng kabutihan ng iba para maging sarili mong liwanag. Ito ay ang pagbabalik ng liwanag na iyon sa mundo nang hindi ito binabaluktot. At sa sandaling iyon, naunawaan niya na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa paggalang, hindi sa excitement. Tumingala siya sa kalangitan ng London na kulay abo pa rin, ngunit sa kanyang puso may nadagdag na kulay.
ang kulay ng posibilidad. At alam niya na ang kuwentong ito ay lalayo pa sa isang ulat. Dahil kapag ang isang bansa ay nagsimulang tanungin ang sarili nito ng may katapatan, nagsisimula na itong magbago, kahit hindi pa makita ang resulta kinabukasan. Pagkatapos ng closed-door meeting sa London, lumabas si Charlotte na may pinakakakaibang pakiramdam sa kanyang buhay bilang mamamahayag. Hindi niya naramdaman na may tinalo siya. Sa halip, parang napilitan siyang maging tapat sa isang tanong na matagal na niyang iniiwasan. Ang trabaho ba ng balita ay dapat lang magpaalam sa mundo o dapat nitong gawing mas mabuti ang mundo? Huminto siya sa bangketa, pinanood ang mga taong dumadaan na parang agos ng nagmamadaling tubig at naalala ang ritmong nakita niya sa Pilipinas. Isang ritmong kayang magmadali nang hindi nananapak, isang ritmong kayang bumilis ang sistema nang hindi pinatitigas ang puso. Agad niyang nalaman na ang kuwentong ito ay nilalamon na ang kanyang personal na buhay dahil hindi na lamang ito tungkol sa paggawa ng ulat. Ito ay tungkol sa pagbabago ng paraan ng pagtingin sa sangkatauhan. Ngunit sa sandaling nagsimulang magseryoso ang usapan sa Britanya, dumating ang pagtutol na parang anino. Ang ilang matitigas na media ay nag-headline ng may panunuya. Charlotte, in love with a foreign narrative. Inakusahan siya ng ilang kolumnista na niro-romantisa ang Pilipinas. At may ilang nagsabi ng direkta, that kind of thing won't work in Britain. Isang gabi, binasa niya ang mga atake at tumawa ng mahina. Hindi dahil nakakatawa, kundi dahil pamilyar ito. Ito ang parehong mekanismo ng isang lipunang takot aminin na mayroon tayong mga pagkukulang, mas madaling tanggihan kaysa magbago. At ang paggawa sa magagandang bagay na isang idealismo ay isang paraan para isara ang pinto nang hindi inaaming minsan itong nabuksan. Hindi sinagot ni Charlotte ang mga ito ng may galit. Sinagot niya ito sa paraang itinuro sa kanya ng Pilipinas, isang kapanatagan na hindi umaatras. Nagpadala siya ng mensahe sa kanyang producer na gagawa siya ng isang full-length documentary. Hindi isang maikling clip, hindi isang mabilis na ulat. Kailangan niyang bumalik sa Pilipinas para kunin ang huling sagot. Dahil ang hindi pa naiintindihan ng mga British ay hindi ang mga larawan ng pagtulong, kundi ang mas malalim na tanong. Bakit nagagawa iyon ng mga Pilipino araw-araw nang hindi nangangailangan ng manonood? Ilang linggo lang bumalik siya sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, hindi siya dumating bilang isang mamamahayag na nangangaso ng isyu. Dumating siya bilang isang taong humihingi ng katotohanan. Nakipagkita siya sa parehong guro sa paaralan. Dinala siya ng guro sa playground. Ang tawanan ay pareho pa rin, ngunit nagtanong si Charlotte sa ibang tono. Hindi po ba kayo napapagod na laging turuan ng mga bata na isipin ang iba? Ngumiti ang guro na parang normal lang ang tanong. Nakakapagod. Pero kung hindi natin gagawin, lalaki silang magaling pero hindi marunong makisama at sa huli, sila ang mas mapapagod. Ang pangungusap na ito ay nagpatahimik kay Charlotte dahil pinag-uusapan nito ang edukasyon bilang pagbuo ng tao, hindi paggawa ng mga mananalo. Kinabukasan, nakipagkita siya sa isang community volunteer na nagtatrabaho kasama ang mga senior citizen. Diretsong nagtanong si Charlotte, bakit ninyo pa rin ito ginagawa kahit walang nagbibigay ng parangal? Tumawa ng mahina ang babae at sumagot, ang parangal po namin ay hindi namin nakikita ang kapitbahay namin na natumba na walang nakakaalam. At yumuko siya para itali ang sintas ng sapatos ng isang lola ng natural. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Charlotte na ang sistemang sinasabi niya ay hindi lamang isang org chart o dokumento. Ito ay mga relasyong inalagaan para maging totoo, kaya't hindi na kailangang mag-isip ng matagal ang mga tao bago tumulong, dahil ito ay isang ugali ng pamumuhay ng magkakasama. Ngunit ang pagsubok na pinakakumbinsi sa kanya ay nangyari isang hapon nang ang kanyang team ay naharap sa isang hindi inaasahang sitwasyon. Isang mahalagang kagamitan sa pag-film ang nawala habang sila ay naglalakbay. Nakita niya ang pamumutla sa mukha ng kanyang team. Ang pag-aalala ng isang media worker ay parang lubid na humihigpit sa leeg. At iyon ang sandaling gusto niyang makita ang sagot sa isang tunay na tensyonadong sitwasyon. Nag-report siya sa isang coordination desk. Ang Pilipinong tumanggap ng ulat ay hindi siya pinadama na may kasalanan, hindi sinabing, bakit hindi kayo nag-ingat? Sinabi lang niya, kalma lang po, magtulungan po tayo sa paghahanap ng paraan. At nagsimula siyang magtrabaho na parang may sistema sa kanyang mga kamay tumawag sa mga checkpoint, tinukoy ang mga posibleng ruta, at may isa pang nag-abot ng tubig sa kanyang team na para bang alam na ang takot ay nakakauhaw. Hindi nagtagal,
na ibalik ang kagamitan sa pamamagitan ng isang prosesong walang drama, walang pagtawag ng pangalan, walang paglikha ng utang na loob. Nakatayo si Charlotte at naramdaman niyang may uminit sa kanyang dibdib. Dahil hindi na ito paulit-ulit na pagkakataon, ito ay isang pattern. Nang gabing iyon, habang ini-edit niya ang kanyang footage, nakatanggap siya ng email mula sa isang manonood sa Britanya. Isang 40 taong gulang na nurse na sumulat ng mas mahaba kaysa sa inaasahan. Sinabi niya na pagkatapos ng programa ni Charlotte, sinubukan niyang kausapin ang kanyang mga pasyente sa isang boses na hindi nakakahiya at ang resulta ay tumigil ang mga pasyente sa paglaban sa paggamot. Tinapos niya ang email sa isang pangungusap na nagpaiyak kay Charlotte. Hindi ko alam kung ano ang maituturo sa atin ng Pilipinas hanggang sa ikinuwento mo. Pero ngayon, alam ko na. Ang pagmamalasakit ay hindi kahinaan. Ito ay isang kasanayan. Inilagay ni Charlotte ang kanyang mga kamay sa keyboard, tahimik ng matagal, dahil kinumpirma ng sulat na iyon ang kanyang matagal ng hinala. Ang tamang kwento ay maaaring magbago ng pag-uugali. Kahit isang tao lang, ito ay mahalaga. Nag-type siya ng pambungad na pangungusap ng kanyang full-length documentary sa screen at hinayaan itong manatili doon na parang isang panunumpa. Hindi tayo tinuturuan ng Pilipinas na hangaan sila, kundi tinuturuan tayong magkaroon ng lakas ng loob na ayusin ang sarili nating direksyon. At alam niya na kapag lumabas ang documentary na ito, mas magiging mabigat ang debate, mas lalakas ang pagtutol. Ngunit alam din niya na hindi na siya ang dati. Dahil ang Pilipinas ay hindi na lamang isang paksa ng balita, ito ay naging isang bagong panukat sa kanyang puso na ang tunay na kaunlaran ay dapat magpanatili sa mga tao na maging tao. Sa susunod na yugto, kailangan niyang patunayan sa malaking screen na ang kanyang nakita ay hindi isang panaginip at ang tanong na kailangang sagutin ng Britanya ay hindi kung maniniwala ba tayo, kundi kailan tayo magsisimula. Gabi bago ipalabas ang full-length documentary, kakaiba ang katahimikan sa gusali ng BBC. Ngunit ang ganitong katahimikan ay hindi kapayapaan. Ito ang katahimikan ng mga taong nagtitimbang kung hahayaan nilang lumabas ang katotohanan sa publiko o ibabalik ito sa isang ligtas na kahon. Nakaupo si Charlotte sa harap ng monitor sa editing room. Ang mga imahe ng Pilipinas ay nagpapalit-palit kasabay ng kanyang mahinahong boses. Bawat shot ay hindi mag-arbo. Ngunit may lakas ang lakas ng pagiging makatao na hindi kailangang ipagyabang. Alam niya na kapag lumabas ang documentary na ito, hindi lamang ito magiging paghanga sa isang bansa. Ito ay magiging pagtatanong sa mga lumang kaisipan ng Britanya. At ang ganitong mga tanong ay tiyak na may mga taong ayaw marinig. Kinaumagahan, tinawag siya sa isang pulong sa itaas. 2 executive ang nakaupo kasama ang mga tao mula sa legal at public relations. Ang mahabang mesa ay parang isang larangan ng digmaan kung saan mga salita ang sandata. Binuksan ng isa ang isang dokumento at nagsalita sa isang magalang ngunit matigas na boses. Masyadong matalim ang content mo, sumingit ang isa. Gusto namin itong maging mas heartwarming. Bawasan ang mga bahaging nagpaparamdam na pinupuna ang Britanya. Nakikinig si Charlotte hanggang sa matapos sila ng hindi sumasabat. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang sumagot. Hindi ko pinupuna ang Britanya. Inaanyayahan ko ang Britanya na tingnan ang sarili nito nang may katapatan. Ngumiti ng bahagya ang executive. Ang katapatan ay maganda, pero hindi lahat ng katapatan ay angkop para sa prime time. Ang mga salitang iyon ay parang isang sentensyang nagpatahimik sa mundo ng maraming beses. Inilagay ni Charlotte ang kanyang kamay sa mesa nang marahan at sinabi ang pangungusap na inihanda niya mula pa noong araw na nakita niya ang mga Pilipinong tumutulong sa isang nasaktan nang hindi ito ipinapahiya. Kung takot tayo sa katotohanan dahil hindi ito angkop sa oras ng broadcast, ibig sabihin ay hinahayaan nating kontrolin ng oras ang ating moralidad. Agad na tumahimik ang silid, hindi dahil sumang-ayon sila, kundi dahil alam nilang nagsasalita siya ng isang bagay na mahirap pagtalunan. Sumunod ang mga negosasyon. Mga salitang tulad ng balanse, neutrality, risk. Iminungkahi ng ilan na tanggalin ang mga bahaging tumutukoy sa kaligtasan ng kalooban. Gusto ng iba na dagdagan ng mga tourist shots para gumaan ang kwento. Tiningnan ni Charlotte ang mga dokumento at naramdaman niyang tila hinihilingan siyang gawing isang poster ang isang mapa. Huminga siya ng malalim at nagsalita ng magalang ngunit may diin. Iginagalang ko ang Pilipinas sa pamamagitan ng hindi paggawa sa kanila na isang murang kasangkapan para sa inspirasyon.
At iginagalang ko ang Britanya sa pamamagitan ng hindi paglinlang sa atin na isipin na sapat na tayo. Hindi siya sumigaw, hindi nagbanta na magre-resign. Tumayo lang siya ng tuwid na may kapanatagan na itinuro ng Pilipinas, sapat na kapanatagan para makita ng mga tao na hindi niya ito ginagawa para sa ego, kundi para sa katotohanan. Pagkatapos ng pulong, isang executive ang lumapit at bumulong sa tabi ng pinto. Alam mo, ginugulo mo ang isip ng maraming tao. Agad na sumagot si Charlotte, umaasa ako. Dahil ang pagkagulo ng isip ay senyales na nakakaramdam pa tayo. Nang ipalabas ito, nagsimula ito na parang isang ordinaryong gabi sa Britanya. Ngunit sa control room, lahat ay tila nagpipigil ng hininga. Nang lumitaw ang unang imahe ng documentary sa screen, hindi isang marangyang larawan, kundi mga ordinaryong taong nagtutulungan. Nang walang palakpakan, tumahimik ang studio. At habang tumatakbo ang kwento, lalong lumalim ang katahimikan. Dahil nagsimulang maintindihan ng mga manonood na ang Pilipinas ay hindi itinaas para hangaan natin. Itinaas ito para mas malinaw nating makita ang mga puwang sa ating sariling lipunan. Ang boses ni Charlotte ay umalingaw-ngaw sa gitna ng programa na parang isang martilyo na dahan-dahang pumupukpok ngunit diretso sa target. Ang tunay na kaunlaran ay isang sistema na tinitiyak na walang sinuman ang pinaparamdam na walang halaga. At sa pagkakataong ito, walang nanunuyang tawa, walang pagputol tulad sa live na broadcast. Tanging ang kapanatagan ng isang bansang napilitang makinig. Pagkatapos ng documentary, dumagsa ang mga tawag at mensahe na parang baha. Ang mga manonood ay hindi lang nagtanong kung totoo ba, kundi nagtanong, saan tayo magsisimula? Tumawag ang mga mamamahayag mula sa ibang media para humingi ng interview. Nag-tweet ang mga akademiko, binuod ang esensya. Kailangang bumuo ng bagong sukatan ang Britanya na kasama ang tiwala. At higit sa lahat, kinabukasan, isang lungsod ang nag-anunsyo ng isang pilot project, isang bagong format ng public service center na nakatuon sa komunikasyong nagbabawas ng kahihiyan. May usapan tungkol sa pagsasanay sa mga frontliner sa de-escalation at may panukala sa isang local council na dagdagan ang pondo para sa mga community network na nag-aalaga sa mga mahihina bago pa lumala ang problema. Ang mga ito ay hindi isang revolusyon sa isang araw, ngunit mga senyales na ang pintong itinulak ni Charlotte ay nananatiling bukas. Nang hapong iyon, nakatanggap siya ng isang email na nagpanlamig sa kanyang mga kamay. Isang formal na imbitasyon para magbigay ng impormasyon sa harap ng isang Parliamentary Committee on Social Affairs and Public Services. Ang paksa ay maikli ngunit parang isang hamon sa buong bansa. Mga aral mula sa Pilipinas para sa reforma ng sistema ng serbisyo sa Britanya. Binasa ito ni Charlotte at natulala ng matagal dahil lampas ito sa kanyang orihinal na intensyon. Nagsimula siya sa pagnanais na maunawaan kung bakit nayanig ng isang 70 minutong clip ang Britanya. Ngunit ngayon, ang kuwento ay umabot na sa salitang reforma. Dahan-dahan niyang isinara ang kanyang laptop at tumingin sa labas ng bintana. Parehong lungsod, parehong mga kalsada, parehong mga tao, ngunit alam ng kanyang puso na hindi na pareho ang Britanya at ang mga susunod na hakbang ay hindi na lamang pagkukuwento sa mga tao. Ito ay pagtayo sa harap ng bansa at pagtatanong ng isang tanong na walang makakatakas. Magkakaroon ba tayo ng lakas ng loob na bumuo ng isang lipunang hindi iniiwanan ng sangkatauhan? At maaari ba nating simulan ito ngayon? Nang araw na iyon, ang hangin sa London ay napakalamig na, ang hininga ay nagiging singaw. Umakyat si Charlotte sa mga hagdanang bato ng Parliament Building nang may matatag na mga hakbang na parang may daladalang hindi nakikita. Hindi isang folder ng dokumento, kundi ang pag-asa ng mga taong kararating lang na marinig na maaaring magbago ang isang bansa. Naghihintay ang mga mamamahayag na parang isang kawan ng ibon. Ang mga tingin na iyon ay hindi na tumitingin sa kanya bilang isang ordinaryong tao, kundi bilang isang simbolo. At ang mga simbolo sa Britanya ay madalas na hinihila sa magkakaibang direksyon hanggang sa mapunit. Alam niya na sa silid sa unahan, may mga taong gustong gawin siyang bandila at may mga taong gustong gawin siyang target. Nang bumukas ang pinto ng committee room, ang tunog ng mga upuang gumagalaw, mga papel na binubuklat, at mga bulong ng mga katulong ay narinig na parang isang mahinang tambol. Umupo si Charlotte sa harap ng isang hanay ng mga kinatawan. Iba-iba ang kanilang mga mukha. Ang ilan ay tunay na interesado, ang ilan ay nagdududa,
Ang ilan ay tila may inihandang mga tanong para palabasing siya ay isang mapangarapin. Nagsimula ang chairman sa isang formal na tono. Miss Hills, inimbitahan ka rito para ipaliwanag ang tinatawag mong mga aral mula sa Pilipinas para sa sistema ng serbisyong pampubliko ng Britanya. Tumango siya at dahan-dahang binuksan ang kanyang folder. Ngunit ang unang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay hindi nagsimula sa statistics. Nagsimula ito sa isang katotohanang maaaring hindi magustuhan ng mga nasa silid. Hindi ako naparito para sabihing dapat tayong maging katulad ng Pilipinas, sabi niya ng malinaw. Naparito ako para sabihing maaari tayong bumuo ng isang sistema na hindi ginagawang walang halaga ang mga tao at ipinakita sa akin ng Pilipinas na posible iyon. Bahagyang tumahimik ang silid. Ikinuwento niya sa isang wikang hindi emosyonal, hindi umaatake, ngunit hindi rin mahina. Pinag-usapan niya ang 3 layer na prinsipyo na nakita niya. Serbisyong nagpapanatili ng dignidad ng mga tao, paggawa sa komunidad bilang mga ugat ng Estado, at pagsasanay sa mga frontliner na harapin ang tensyon ng may seryosong paggalang. Ang ganitong uri ng paggalaw siya ay hindi pagsuko, diin niya. Ito ay isang teknik para hindi hayaang maging puot ang galit at ang puot ay maging pagkakawatak-watak. Isang kinatawan ang agad na nagtaas ng kamay, matigas ang boses. Hindi mo ba masyadong pinupuri ang Pilipinas? Bawat bansa ay may problema. Hindi mo ba binebentahan ng isang magandang larawan ang publikong British? Kung gabi bago iyon, maaaring sumagot siya ng may talas ng isang mamamahayag. Ngunit ngayon, sumagot siya ng may kapanatagan ng isang taong dumaan sa Pilipinas. Opo, bawat bansa ay may problema, kasama na ang Pilipinas. Hindi ko iyon itinanggi. Ngunit ang mahalagang tanong ay, sa araw na pinakamahina ang isang tao, ipinaramdam ba ng ating sistema na siya ay isang pabigat o ipinaramdam ba nito na siya ay isang tao? Huminto siya para hayaang lumapag ang tanong sa mesa. Hindi ako nagbebenta ng magandang larawan. Nagbebenta ako ng lakas ng loob na ayusin ang sistema para maramdaman ng mga tao na sila ay may halaga. Sumingit ang isa pa. At magkano ang kakailanganin natin para makuha ang ganoong resulta? Ngumiti si Charlotte ng bahagya. Hindi isang mapanuksong ngiti, kundi isang ngiti ng isang taong alam na naliligaw ang tanong. Ang ilan ay mangangailangan ng pera. Ngunit marami ang nangangailangan ng tamang pakikitungo, ng pagsasanay, at ng bagong sukatan. Kung sinusukat ninyo ang tagumpay sa pamamagitan lamang ng waiting time, makakakuha kayo ng isang sistemang mabilis ngunit malamig. Ngunit kung susukatin ninyo ang tiwala, makakakuha kayo ng isang sistemang mabilis at nagpapanatili pa rin ng puso. Lalong tumindi ang pagtatanong. Sinubukan ng ilan na hilahin siya sa isang panig sa politika. Nagtanong ang ilan para hulihin ang kanyang mga salita, ngunit hindi nahulog si Charlotte sa laro. Paulit-ulit siyang bumalik sa pinakabuod ng may katatagan. Hindi Pilipinas, hindi Britanya, kundi ang tao. Hindi natin kailangang maghintay ng anumang bansa, sabi niya. Kailangan nating itigil ang pagdidisenyo ng mga sistema na parang namamahala tayo ng mga makina at simulan ang pagdidisenyo ng mga sistema na parang nag-aalaga tayo ng mga tao. At dumating ang sukdulan ng isang senior na kinatawan ang diretsong nagtanong na may matalas na tingin. Ano sa tingin mo ang pinakakulang sa Britanya? Tiningnan siya ni Charlotte ng diretso bago sumagot ng isang pangungusap na parang isang matalim ngunit malinis na kutsilyo. Hindi po tayo kulang sa yaman. Kulang po tayo sa determinasyon na gawing bahagi ng pulisiya ang dignidad ng tao. Kumapal ang katahimikan na maririnig ang pagdikit ng mga panulat sa mesa. Marami ang hindi nagustuhan ito, ngunit marami ang tumanggap dahil ito ay masyadong totoo para tanggihan. Pagkatapos ng pagdinig, may mga konkretong panukalang lumabas mula sa silid na dating puno ng salita. May panukalang palawakin ang pilot project ng Public Service Center sa buong bansa, maglatag ng isang training curriculum para sa mga frontliner tungkol sa komunikasyon sa gitna ng tensyon, dagdagan ang pondo para sa mga community network, at higit sa lahat, itulak ang isang bagong sukatan na isasama ang tiwala ng publiko bilang pangunahing batayan, hindi lamang mga numero ng kahusayan. Maaaring hindi pa ito batas sa isang araw, ngunit ang direksyon ay naisulat na. Nang hapong iyon, lumabas si Charlotte ng mag-isa. Walang mikropono, walang ilaw ng studio. Ang London ay kulay abo at nagmamadali pa rin. Ngunit naramdaman niya na tila naibalik niya ang isang bagay na matagal nang nawala ang paniniwala na maaaring maging banayad ang isang bansa nang hindi nagiging mahina.
Kinuha niya ang kanyang telepono, binuksan ang isang larawang kinunan ng kanyang team sa Pilipinas. Isang larawan ng kamay ng isang voluntaryo na natural na nakahawak sa kamay ng isang senior citizen. Tinitigan niya ito ng matagal at bumulong sa sarili sa Ingles na walang nakarinig. Ang kaunlaran ay pagmamalasakit na gumagana. Pagkatapos, isinara niya ang screen, nagpatuloy sa paglakad ng tahimik. Ngunit sa kanyang puso, umalingaw-ngaw ang isang paanyaya sa lahat ng manonood. Kung magkakaroon tayo ng lakas ng loob na ayusin ang sistema para maramdaman ng mga tao na sila ay may halaga ngayon, hindi agad magbabago ang mundo. Ngunit bukas, isang tao ang hindi na makakaramdam na siya ay naiwang mag-isa. Huling gabi, pagkatapos ng pagharap sa komite, ang London ay malamig at nagmamadali pa rin. Ngunit sa mga balita sa umaga, nagsimulang lumitaw ang mga salitang matagal nang hindi naririnig. Ang salitang tiwala ay binanggit kasabay ng salitang pulisiya ng may kaseryosohan. Ang mga pilot project ay inanunsyong dadagdagan sa 2 pang lungsod. Ang unang batch ng mga frontliner ay itinakda para sa pagsasanay at sa ilang local council may tumayo at nagtanong, paano natin magagawang mas maramdaman ng ating mga mamamayan na sila ay tao? Ang ganitong mga tanong ay hindi isang tagumpay. Ito ay isang simula. At alam ni Charlotte na ang pagsisimula ay minsan mas mahirap kaysa sa pag-anunsyo ng isang magandang bagay. Nakaupo siyang mag-isa sa kanyang maliit na opisina. Ang ilaw sa mesa ay tumatama sa parehong papel na may mga tala. Ang pangungusap na dating isang paniniwala lamang ay naging isang bakas na sa bansa. Ang kaunlaran ay hindi lamang bilis o yaman, kundi isang sistema na nagpapanatili ng dignidad ng ordinaryong tao at lumilikha ng sapat na tiwala para mamuhay ng magkakasama kahit sa mga araw na pinakamatindi ang tensyon sa lipunan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at naalala ang isang imahe sa Pilipinas. Isang kamay na nag-abot ng tubig sa isang taong nanginginig hindi para may makakita, kundi dahil iyon ang nararapat. Ngumiti si Charlotte ng bahagya at nag-type ng isang pangungusap na pansara para sa dulo ng kanyang dokumentaryo. Isang linya lamang. Ang pinakamatatag na bansa ay hindi ang bansang hindi kailanman natutumba, kundi ang bansang hindi hinahayaang may matumba ng nag-iisa. At pagkatapos, pinatay niya ang ilaw, hinayaang gawin ng katahimikan ang trabaho nito. Hayaang marinig ng mga manonood ang tibok ng kanilang sariling puso at pumili kung magiging bahagi sila ng pagbabago.